Hello there, good morning, good afternoon, good evening everyone. Kung kailan nyo man ito panonoorin. Um, mas magiging ang tawag dito, mas magiging gentle yung boses ko for today solely because um, yung microphone ko ngayon, yung headset na gamit ko ngayon, same na headset na ginagamit natin for everyday. However, mas sensitive siya for today because nawala yung foam. Okay, so maririnig nyo yung hininga, yung paghinga, and everything about it. Okay. So, ay, parang pangit. Tanggalin ko na lang. Ayan. So, for the day, nasa bahay ako ng girlfriend ko. Kaya di rin ako masyadong mag-iingay talaga. But still, yun lang, pinapaalam ko lang sa inyo. So, if may narinig kayong ganito, basta yung parang hangin-hangin, ayun. Pasensya na kayo, no? Um, nawala ata during travel. Nawala yung foam talaga. So, order ako ng bago. Ayun. Additionally, ano pa bang gagawin natin? Ano pa bang i-disclaimer ko sa inyo? Basta yun lang naman. Very much yun lang, no? Yun. So, inopen ko na din yung camera ko. Try natin kung gagana. And if ever, no, kung mapapansin nyo na parang may binabasa si Sir. Parang nagbabasa si Sir kasi ganito, kasi ganyan. Siyempre, no, nagbabasa po ako. Okay? Gumawa ako ng notes, no? Meron akong notes sa tabi ng PowerPoint ko. Tapos yun yung binabalikan ko from time to time para ma-check ko kung tama pa ba yung sinasabi ko. Kasi siyempre hindi ko naman kaya i-memorize yung mga bagay-bagay all throughout, no? Hindi ko naman pwedeng sabihin na, oh, ito okay na 'to, ganyan, ganyan. Tsaka minsan, alam niyo 'yun, hindi naman ako nagbabasa. Minsan, tinitingnan ko yung sarili ko sa monitor. Tinitingnan ko yung sarili ko dito. Kasi parang feeling ko, oh, ang pogi ko, gano'n, 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 ayun. 'Yun lang, minsan, no? Minsan. Hindi ko naman sinasabing palagi, pero ang point ko lang is that nakikita ko kasi yung sarili ko, like tinitingnan ko siya for some time, okey? So, pasensya na agad, 'no? Ayan. Ayun, tulad niyan 'pag tumawa ka maririnig yung parang ano sa boses niya, ayan. So anyway, for this video, we'll be talking about Bowlby, John Bowlby, and his attachment theory. Okay, so kapag kunwari stressed kayo, 'di ba? Sino yung una niyong hinahanap? Si mommy, si daddy, si BFF, si jowa, si ex, no? No? Wag na kay ex, no? Healing tayo. Okay, healing tayo dito, wholesome tayo. Pero kapag pagod ka na sa buhay, sino yung china-chat mo na, "Hey, are you still up?" No? Kahit alam mong 2 AM na tapos may pasok pa bukas. No? Ako si mama. Ako very much si mama. And syempre yung partner ko, no? Pero still mas madalas si mama pero dati, no? Yun. Syempre before, matagal-tagal na, syempre yung ex ko yung china-chat ko. Ngayon yung girlfriend ko yung china-chat ko, syempre kasi sila yung someone na comfortable ako with, okay? No? Ayan. Um, Yun. Siguro nung mga kabataan ko, nung mga high school, syempre kapag overwhelming, kapag ganito, kapag ganyan, no, kapag sobrang pagod na ng buhay, chat ko dati nung wala akong jowa, wala akong mga jowa, yung ex ko. Tas sabay singit ng, di ako makatulog eh. Ganyan, o kaya, nai-miss kita. Eme. Ayun. Pero yun, I did that for about 1 to 2 years, mga ganun. Yan, yan. That is attachment.
Okay? Kasi attachment is not just about babies, no? It's not just about babies crying for their mothers. Attachment is about normally the human need to have someone who feels safe. Someone na kapag magulo yung mundo, parang humihinga ka ng konti kasi nandyan siya. Okay, kaya kung single ka man, 'di ba? Kaya kung single ka man, okay lang. Okay lang kung sa ex mo yung hingahan mo, right? No, pero hinga lang, ha? Hanggang hinga lang. Kasi kung may jowa ka na, mali yun. Kahit sino sa inyo. Okay, so today, pag-uusapan natin ay si John Bowlby. And ang main idea niya is that from the very beginning of life, human beings are wired to seek closeness, comfort, and projection or protection from someone reliable. Okay? So kaya kung may mga tao kayo na kapag nag-reply ng I'm here, no, biglang bumababa yung anxiety nyo, congratulations, no. May attachment system kayo, no. Hindi kayo OA, human kayo, tao lang kayo, pero OA kayo kung 7 years na yung lumipas tapos chinachat mo pa din yung ex mo, no. That's bad ha, na may jowa na yung ex mo, chat ka pa rin, di ba? Ikaw na yung rason kung bakit sila nag-aaway tuwing 10:00 ng gabi kasi nag-chat ka ng I miss you, di pa rin kita nakakalimutan, ganyan ganyan, okay? Okay? Yun. Eh, wala sir eh. Mahal ko pa eh. Ano naman? Bawal yun. Okay? Bawal yun. Yan. So, attachment is not always clingy. Minsan, sinasabi lang ng nervous system mo na parang, please don't leave me alone with my thoughts. 'Di ba? Ganun lang siya. Yung iba kasi sa atin, independent daw, 'di ba? Pero kapag hindi nag-reply yung safe person nila, biglang, okay lang ako. Tapos after 5 minutes, bakit kaya siya online pero hindi nagre-reply? No, story agad, notes agad, parinig agad, di ba? Now, attachment is not the same as being spoiled, okay? Ganun lang. No? Yan. Hindi porke hinahanap ng bata yung caregiver, spoiled na agad siya. Hindi porke gusto ng comfort, mahina na agad yung person. Okay? Sabi ni Bowlby, attachment is a safety-seeking system. No? The baby seeks for the caregiver because the caregiver represents protection. Kapag adult na tayo, hindi na tayo umiiyak sa crib. Pero may versions pa rin tayo niyan. Okay, nagchat-chat tayo, tumatawag tayo, naghahanap tayo ng taong makikinig sa atin, that is still attachment. So, kung iisipin nyo, attachment begins in infancy pero hindi siya nawawala sa human life. Okay? Nagbabago lang yung form. No? Dati iyak lang, no? Ngayon kumain ka na, or minsan free ka ba ngayon? Tara, ano tayo? Coffee tayo. Same emotional logic pero different yung packaging. Why did I emphasize it? Kasi kapag naririnig natin yung word na attachment, minsan yung unang pumapasok sa isip natin, clingy, needy, or minsan siguro dependent, di ba? Parang, ay, attached masyado sa nanay, o kaya parang, hindi makahiwalay, spoiled siguro, no? That is wrong, no? That thinking is wrong. Kasi para kay Bowlby, hindi ganun kababaw yung attachment. For Bowlby, attachment is a deep emotional bond between the infant and the caregiver. Pero hindi lang siya emotion na parang mahal na mahal kita, no? Hindi gano'n 'yon. May parang may biological siya, may biological meaning siya, mas survival based siya, no? Yung infant kasi compared sa ibang species, sobrang helpless niya. No, hindi siya makakatakbo, hindi niya kaya protektahan yung sarili niya, hindi siya makakakuha ng pagkain or comfort mag-isa, di ba? So, biologically, kailangan niya ng system na magpapanatili sa kanya near a protective adult. Okay? Yun. So, kaya yung attachment in simple terms is the child's built-in safety system. Kapag takot yung bata, kapag may stranger, kapag pagod, kapag may sakit, 'di ba? Kapag nawawala yung caregiver, nag-activate yung attachment system natin. Okay, parang internal alarm na sinasabi, "Nasaan yung safe person ko?" Ganyan, 'di ba? Okay? Hindi siya kaartehan ha, hindi siya basta lambing, no? It is the child's way of staying close to someone who can protect and regulate them. Okay? No, ako as a person when I rides, 'di ba, sa Star City, sa MOA, no, lalo sa EK ganyan. Um, pero parang hindi pa ako nakapag-EK. 'Yun. Kapag kunwari nasa MOA, nasa Star City, ganyan. Kapag nasa Vikings, 'no, nasa Vikings, Drop Tower, or any extreme rides, ang laging sigaw ko, "Mama."
no? Kasi siya yung safe place ko, siya yung safe person ko, siya yung laging kapagka nasa bingit ako ng kamatayan, matatawag ko nanay ko talaga palagi. So, yun, dun yung attachment ko, no? It goes with my mom. Yan. So, before we start, no, just remember kay Bolby, attachment is not just about affection. It is about security, survival, emotional regulation, and later relationship expectations. Okay? So, sa adult life, kapag stressed ka, minsan hindi mo kailangan ng solusyon agad. Minsan, kailangan mo lang ng taong safe ka kausapin, di ba? That adult pattern has roots in the early logic of attachment. Kapag may distress, human beings seek a reliable figure. Okay? So when I teach theories kasi, I really love theories, no? Masayang-masaya ako sa pagtuturo ng theories, theories of personality and everything about it, no? Inuuna ko palagi ang intindihin yung tao mismo. So, intindihin muna natin, no? Si Bowlby muna. No, kasi mas maintindihan natin yung theory niya kapag nagets na natin siya as a person. Okay? So, who was John Bowlby? Sino si John Bowlby? Yan. So si Bowlby ay isang British psychiatrist at psychoanalyst na nag-start ng attachment theory. Kung kay Mahler yung parang main question niya ay paano ako magiging hiwalay at may sariling identity, kay Bowlby naman kapag natatakot, nanganganib or nasasaktan ka kapag na-hurt ka as a person, meron ba akong mapagkakatiwalaang taong lalapitan? Sino yung una kong tinatawag? Sino yung nilalapitan ko? Okay? Hindi niya tinitingnan yung attachment bilang pagiging clingy or dependent lang, no? Para sa kanya, isa siyang biologically evolved system for protection and survival. Okay? Pinanganak si Edward John Mostyn Bowlby noong 1907 sa isang upper middle class family sa London. Prominent surgeon yung kanyang tatay. Katulad ng maraming mayamang British families nung panahon na yon, primarily nannies and nursemaids yung mga nag-aalaga sa kanya. Okay? Hindi yung parents niya. Naging important mother figure niya noon yung nursemaid niya na ang tawag ay si Minnie. Hindi ko nilagay. Pero si Minnie, as in Minnie talaga, Minnie from yung ano, yung ang tawag doon. Ah, Mickey Mouse, 'yan, si Minnie dun, yun din yung spelling ng Minnie niya, 'no? Pero umalis din yun nung mga 4 years old siya. Pagkatapos, pinadala rin siya sa boarding school nung bata pa siya. Isang experience yon na parang nilarawan niyang sobrang hirap. Para sa kanya, sobrang hirap ng naranasan niya nung mga time na yun. Ito yung obvious na personal connection sa theory niya, okay? Yung tao naging obsessed sa effects of separation ay siya ring batang nakaranas ng repeated separation from primary caregivers. Okay, pero tulad kay Mahler, hindi madaling sabihin na iniwan siya ng yaya niya kaya gumawa siya ng attachment theory, okay? Yung early separations may have sensitized him to questions that he later investigated clinically and scientifically. Hindi lang personal, no? Hindi lang personal experiences yung basehan niya. Gumamit siya ng clinical cases, direct observation, ethology, developmental psychology, evolutionary biology, and later empirical research. Okay? Yun. So, pagkatapos mag-aral sa Cambridge, nagtrabaho siya sa Priory Gates. Okay? Nag-work siya do'n. Yung Priory Gates, isang school 'yan para sa emotionally disturbed at maladjusted children. Dito niya napansin na hindi enough na tingnan lang yung symptoms ng bata itself. Kailangan din yung developmental history and actual relationships ng family niya. Okay? So, nilarawan niya or dinescribe niya later yung maikling panahon na yon bilang isa sa pinakamahalagang experience niya sa buong career niya. Dito nag-start yung central conviction niya na parang kapag may problema ang bata, wag lang nating tanungin kung ano yung mali sa kanya. No? Tatanungin din natin ano yung nangyari sa kanya, ano yung nangyari sa important relationship niya. Okay? Medical training siya, naging psychiatrist and nag-train bilang psychoanalyst, no? Pero dito rin nagsimula yung malaking away niya sa psychoanalytic establishment. Alright? Uh,
Diyan, connected pa rin yan siya kay Freud, okay? Tapos nung yung naging supervisor niya, although hindi na directly to Sigmund Freud, no? Pero ang naging supervisor niya ay si naalala si Melanie Klein. Okay? Melanie Klein, no? Yung supervisor ni Bowlby, no? Pero magkaiba kasi sila ng focus nun. Kay Klein, kapag distressed yung bata, malaking part na explanation niya palagi ay yung unconscious fantasy, internal objects, aggression, splitting, di ba? And even anxieties generated within the child's inner world. Para kay Bowlby kasi, pwedeng distressed ang bata kasi may actual separation, may rejection, may neglects or conflict or disruption, no? Sa family relationships niya. Yun, so sa isang child case kasi gusto ni Bowlby na kausapin and pag-aralan yung nanay tsaka yung actual na family situation. Hindi ito priority kay Klein, 'di ba? Para kasi kay Klein yung main material ay yung fantasies at yung play ng bata, no? Dito lalong luminaw, no? And lumitaw yung disagreement nilang dalawa. Ang debate nila very much ay parang sabi ni Klein, ano yung unconscious meaning ng mother sa isip ng bata? Tapos yung sagot ni Bobby, yung sagot ni Bobby doon parang, oo nga, pero ano ba talaga yung ginawa tsaka yung nangyari sa relationship nila? Okay? So, hindi naman tinanggi ni Bowlby na may internal world yung bata, no? Hindi niya tinanggi yung fantasies, yung play and everything. Ang objection niya lang, kapag halos binabaliwala yung actual environment, mas nagiging hindi meaningful yung mismong gustong mangyari nung theory niya. Right? Kasi ang point nga niya, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi puwedeng isisinala natin sa fantasies ng bata lahat, okay? May mga bagay tayong kailangan titingnan like yung actual environment niya and kapag in-invalidate natin yun, hindi natin fully maintindihan yung bata itself, okay? Hindi ko alam kung saan ako titingin, kung sa notes ko, sa sarili ko kasi parang ang likot-likot ko, oh. Ikot ako ng ikot. Kung naiirita kayo, pasensya na po. Kaya hindi ako bumili ng ano eh, ng swivel chair sa bahay. Gaming chair din to eh, gaming na swivel chair. Ayoko ng ganito kasi umiikot lang ako ng umiikot. Ayun. So anyway, ah dahil dominant ang Kleinian thinking sa British psychoanalytic circles, naging controversial yung work niya. Okay? Maraming psychoanalysts analysts ang tumingin sa kanyang evolutionary and observational approach bilang sobrang behavioral, biological, or hindi na tunay na psychoanalysis. Parang fake na yung tingin nila, no? Because attachment theory developed partly inside psychoanalysis and partly in rebellion against it. Kinalaban niya ng sobra yung psychoanalysis itself. Okay? Excuse me. Yan. So, isa sa earliest famous studies niya ay ang 44 juvenile thieves. Okay? Yan. So, pinag-aralan niya yung 44 children and adolescents na referred dahil sa stealing and kinumpare sila sa clinical control group. Okay, so napansin ni Bowlby na marami sa mga batang dinescribe niyang affectionless, no? Which is yung mga kulang sa guilt, di ba? Kulang sa empathy and sa stable affection, right? Sila yung mga nagkakaroon ng prolonged early separation from the caregiver. Tinawag niya itong affectionless psychopathy. Okay, ito yung pattern na nagka-characterize by limited affection, guilt, empathy, and capacity for deep emotional relationships. Okay, yung proposed connection niya kasi before ay, 'di ba? Merong early prolonged separation. Tapos nagkaroon ng disruption of attachment. Tapos after nun, saka magkakaroon ng difficulty forming affection and conscience. Okay? Malakas and memorable yung claim pero hindi nito napapatunayang separation mismo yung main cause itself. Okay? Maliit at clinical yung sample, no? Retrospective ang information and maraming bagay na pwedeng kasama rin yung ah, tulad ng neglect, family instability, poverty, 'di ba? Trauma and other adverse experiences. Kaya historically importante yung study ni Bowlby. Okay, pero mahina siya bilang proof of direct causation. Yun lang, nagiging malaking problem lang siya sa gano'n, 'no. Tapos nung parang mga after World War II, maraming bata yung nilikas
from the cities, no, nahiwalay sa parents, tapos na ospital ng walang parental visits, mga naulila especially, and mga nilagay sa institutions. So kasama ni na Donald Winnicott at ibang mga clinicians, nagbabala si Bowlby tungkol sa psychological effects ng evacuation and separation na yun. So tapos after the war, inatasan siya, no? Binigyan ng trabaho si John Bowlby. Kaya sobrang kilala din talaga ni John Bowlby. Binigyan siya ng trabaho ng World Health Organization na pag-aralan yung mental health needs ng homeless at separated children. Okay? Yung naging output ay yung influential na WHO report na maternal care and mental health, no? Unang nilabas yon noong 1951. Sinabi niya rito na kailangan ng young child, ng young children ng warm, intimate at continuous relationship with a mother or stable mother substitute. Ganon, no? Um, Malaki yung naging impact nito sa residential care, sa child welfare, and sa hospital practices na kinagisnan na natin by now, no? Okay? So now, isa sa collaborators ni Bowlby ay si James Robertson na directly nag-observe ng mga batang hinihiwalay sa parents habang nasa ospital. Noong mga panahon yon, parang normal na hindi pinapapasok ng matagal yung parents sa children's ward. Okay? Now, akala ng maraming professionals mas mabilis makaka-adjust yung bata kapag umalis na lang yung parent tapos hindi palaging bumibisita. Pero mali yun. Okay, ginawa yun ni Robertson. No, gumawa si Robertson ng documentary na A 2-Year-Old Goes to Hospital na nagpapakita ng distress ng bata um, na nahiwalay sa kanyang mother. Okay, nung ipakita ito sa psychoanalytic audience, may mga tumutol pa rin yung nakikitang distress ay pwedeng product daw ng unconscious fantasy and hindi actual na separation. Pero ang point doon is that naging influential yung film sa pagbabago ng hospital visiting practices. Okay, ito yung magandang idea, no, tungkol sa attachment theory ni Bowlby. Ito yung pinanggalingan kasi, at least on our end, no. Ito yung alam natin. Very much tungkol sa theoretical climate noon, kitang-kita nung umiiyak and nangungulila yung mga bata dahil wala silang nanay. Pero may ilan pa rin nagsasabi na, baka unconscious fantasy yan. Weird ng mga psychoanalysis, no? Ng mga psychoanalysts, sila Freud, sila Melanie Klein, sila, basta yung mga psychoanalysts before, weird nila kasi pinaniniwalaan nila ng sobra yung theory ni Freud na ayaw nilang baguhin talaga. Ayun. So, pag naririnig nila yun, na baka unconscious fantasy lang yan. Baka hindi yan ganito, baka hindi yan ganyan, no? So, si Bowlby tsaka si Robertson, lagi nila sinasabi na, baka namimiss lang talaga nila yung caregiver niya. Okay, ganun lang. Lagi sila ganun sumagot. Okay? Ayun. So, mabilis lang din 'to, yung theory ni Bowlby, very much. So, okay, pag-usapan natin si Bowlby. At I mean, pag-usapan naman natin ngayon yung theory ni Bowlby itself, okay? Alright, so dito usually kasi nalilito yung mga tao. Kasi dati merong older explanation na parang the baby becomes attached to the mother because no, the mother feeds the baby. So parang yung logic daw ay food equals pleasure, 'di ba? Mother gives food, therefore baby loves mother. Simple lang siya. Pero for Bowlby, kulang na kulang yung explanation na yon. Okay? And napatunayan to ni Harry Harlow. Okay? Sinong nakakakilala kay Harry Harlow? Kung meron man, edi good. Kung wala, yun lang, no? Kasi dapat alam niyo na siya by now. Si Harry Harlow, for sure narinig niyo na sa TikTok at least yung experiment niya. Baka di niyo lang siya naaalala as a person, no? May experiment kasi si Harry Harlow involving infant monkeys. Okay? Ang point niya, attachment is not just a feeding. Medyo sad and ethically questionable siya by today's standard, so hindi natin siya gagawing magaan, no? Pero sobrang memorable niya kasi yung tanong niya is basically kapag yung baby, sino yung pipiliin niya? Yung magbibigay ng food o yung magbibigay ng comfort? Okay, so yung ginawa niya experiment, may dalawang surrogate mothers. Ayan yung nababasa niyo ngayon, no? May dalawang surrogate mothers, yung isa wire mother, as in wire talaga, no, matigas, very emotionally unavailable yung vibes, parang groupmate mong may ambag, no? May ambag naman pero
hindi mo maramdaman sa mga meeting, 'di ba? May ambag naman pero malamig. Minsan ChatGPT pa yung ano, ambag nila, 'di ba? Ayun. So, yung isa naman cloth mother. Sige, do-drawing natin para madali. Ay, para maintindihan niyo ng maangas. Imagine, no? Imagine, sa baba na nga lang. Kaso kasi matatakpan yung ano ko. Kunwari, ito yung surrogate. Ito yung ano, di ba may dalawang surrogate mother. Yan. Mother daw, edi ganyan. O, ganyan. Ano yun, monkey yan ha? So, dalawa. Okay? Okay, ayan. So, yung isa, matigas. Yung isa, bakal. No? Wire mother talaga. Yung malamig, hindi mo, like, walang warmth. Okay? Ito yun. Lalagyan natin to na, ano lalagay natin yan? Wala, okay, ganyan lang. Sige, ganyan na lang. Tas yung isa naman, cloth mother 'to. Ito yung cloth mother. Lagay ko na lang, wire mother. Ito naman yung cloth mother. Okay? Hindi ko madrawingan. Paano yan? Control Z? Wala, hindi pwede. Ay, hala. Hindi ko madrawingan. Ayan. Ito yung cloth mother. Okay, ayan. So, yung cloth mother, soft siya, covered with cloth, no? Mas comfortable kapitan. Para siyang yung friend mong walang solution, no? Wala siyang solution, pero pag sinabi mo yung problem mo sa kanya, pag sinabi niya nandito lang siya, talagang nandun lang siya. Okay? And biglang parang magaan ka na ulit huminga. 'Di ba? Parang wala ka ng problem ulit. Ba't ganun? Inaantok ako pag nagdi-discuss. Kayo din, na inaantok kayo kapag nag-aaral. Now, okay. Now, here's the twist, no? Ito na yung twist. Ang twist dito is that, paano ko na siya tatanggalin dito? Ang twist dito is that, no? Minsan yung wire mother, siya yung may food. Okay? Tapos minsan yung cloth mother, siya yung may food. So kung ang attachment ay dahil lang sa feeding, dapat doon didikit yung monkey sa kung sino yung merong milk. Okay? So occasional yung food ng dalawa na yan. Okay? Ngayon, ah kung 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 ang attachment ay dahil lang sa feeding, dapat didikit yung monkey sa kung sino yung may food, yung may milk directly, right? Dapat yung logic niya, ikaw yung may pagkain, ikaw yung mahal ko, 'di ba? Very practical, very survival, okay? Parang sino yung may ambag, ganun lang, 'di ba? Parang parang ang point ay mahal kita kasi nakakapag-provide ka regardless if binubugbog mo ko, if lagi kang lasing pag-uwi, as long as uuwi ka may pera, okay lang. Magse-stay ako, 'di ba? If lasinggero ka, if cheater ka, basta every night na uuwi ka, may pagkain ka para sa akin, magse-stay ako sa'yo, no? Pero hindi 'yun yung nangyari. Okay? Hindi 'yun yung idea. Okay? Kasi kahit yung wire mother yung nagbibigay ng food, mas maraming oras pa rin yung ginugugol ng monkey sa cloth mother. Panalo 'to. Ito yung nananalo. Ay! Hindi niyo pala nakikita. Ba yan? Dinrawing ko pa. Ginawan ko pa ng ano. Hindi niyo pala nakikita yung drawing ko dito. Tanggalin ko na lang yung mukha ko, no? Wait lang. Dito na lang. Dito na lang muna. Okay. Tanggalin na lang natin siya dyan mamaya. Ito yung cloth mother. Ayan. Mas madaming oras yung ginugugol niya dito. Okay? Yun lang, no? Kapag nasa unfamiliar room sila, mas kaya niyang mag-explore kapag present itong cloth mother na to, itong mother na to. Okay? Yan. So, like tumatakbo siya sa cloth mother niya kapag natatakot siya. Okay? Kapag, kunwari, basta kapag ka may unfamiliar situation, kapag ka hindi siya okay, kapag ka nagda-doubt siya, ito yung hinahanap niya, yung cloth mother directly. Okay? In short, food mattered, yes, pero comfort mattered more for attachment. Okay? And that is why love is blind. Eme. Okay? Hindi porke ikaw yung nagbibigay ng resources, ikaw na yung safe person. Okay? Minsan, may provider pero walang comfort.
Minsan may pagkain pero walang warmth, 'di ba? Minsan may ambag pero walang emotional security. Okay, and that is a problem. Okay? Ayun. So, eto, that is exactly why this experiment matters for Bowlby. Because Bowlby used this kind of evidence to challenge the idea na attachment is not just feeding or drive reduction. Okay? Hindi gano'n, no? Hindi lang tiyan yung involved sa attachment, pati nervous system, pati fear, pati comfort, pati need for safety. So later in discussion, no, Bowlby will say na attachment is a biological system, okay, for maintaining closeness to a protective caregiver. Na gets na natin kung bakit. Okay? The monkey did not simply ask who feeds me. Right? The monkey's behavior showed a deeper question na parang what makes me feel safe. No, dun ako sasama. Okay? Ganun siya. And honestly, kahit tao tayo, no, minsan ganyan din tayo. Hindi lang natin sinasabing cloth mother, sinasabi natin minsan safe person, 'di ba? Yung best friend natin, same emotional logic, mas modern lang yung label and mas um may pangalan lang because syempre nakakapagsalita tayo, okay? So attachment is not merely a secondary drive, no? Hindi lang siya byproduct ng feeding. Kasi kung feeding lang yung basehan, dapat attached yung bata sa kahit sinong nagbibigay ng food. Okay? Pero in reality, hindi ganon kadali. Minsan busog yung bata pero kapag natakot, hinahanap pa rin niya yung caregiver niya. Okay? Hindi bote yung hinahanap niya, hindi food. Presence, comfort, warmth, voice, and protection. Okay? So yung point nito is that the infant is biologically prepared to seek closeness. Crying, clinging, smiling, tooing, and later crawling or following are not random cute behaviors. They're behaviors that help keep the caregiver nearby. Alright? So kapag umiyak yung baby, lumalapit yung caregiver. Di ba? Kapag umiti yung baby, mas nagiging engaged yung caregiver. Kapag kumapit yung baby, mas nagsistay yung closeness silang dalawa. Isipin nyo, kapag sobrang stressed kayo before exam, hindi naman laging pagkain yung kailangan ninyo, di ba? Unless na-develop nyo yung pagiging oral receptive nyo na fixation ni Freud. Okay? Ayun. So, hindi naman laging pagkain, 'di ba, yung hinahanap natin, yung pinupuntahan natin, hindi pa laging candy, hindi pa laging ganto, right? Minsan kailangan nyo ng taong magsasabi na kaya mo 'yan. Kalmahan mo lang, papasa ka, papasa tayo, ganto, ganyan, ganyan, 'di ba? Ganun siya. And that is not hunger. Okay? That is security seeking. Sa infant, no, sa mga baby, mas basic yung survival need na yon, no? Very much sobrang basic niya, survival based yon para sa kanila. Kaya kapag sinabing attachment, huwag natin isipin agad na pagkain lang, 'di ba? Attachment is about having a protective figure who helps the child feel safe. Okay? Pero hindi natin sinasabing irrelevant yung food. Okay? Hindi ko naman sinasabi na walang kwenta yung food, hindi ganito, hindi ganyan, no? Siyempre, kailangan ng baby yung food. Kailangan natin yung food. Kapag gutom yung baby, importante yung feeding. Pero yung point is, feeding alone cannot explain attachment. Okay? Yun lang. That is why Bowlby came with the attachment theory. Okay? Alright. So, now, attachment is an enduring emotional bond that motivates an individual to seek proximity to a particular person, especially during fear, illness, fatigue, or danger. Hindi lahat ng taong gusto natin ay attachment figure. Okay? Hindi lahat ng gusto natin na-attach tayo. Halimbawa, pwedeng gustong-gusto ng baby yung kalaro niyang babysitter, no? Pero yung attachment figure niya ay yung taong hinahanap niya kapag natatakot siya, kapag nasasaktan siya, kapag pagod, kapag may sakit, or kapag nasa unfamiliar na environment, kapag nasa isang strange na situation. Okay? Yung central test ay hindi lang sino yung gusto niyang kasama kapag masaya siya. Even tayo, 'di ba? Gusto nating kasama si ganito kapag masaya tayo, pero kapag sobrang hirap ng buhay, gusto kong kasama si mama. Okay? Gano'n lang siya, 'di ba? Ang question dito ay sino yung hinahanap niya kapag distressed siya, okay? No? Bago si Bowlby, ang common explanation na nagiging attached ang baby sa mother ay dahil siya yung source ng food. Okay? So yung pattern dati would be like mother provides milk, milk reduces hunger, baby associates mother with pleasure, then attachment
develops. Okay? Tinanggihan ni Bowlby yung idea na secondary lamang yung attachment sa feeding. Para sa kanya, ang need for protection and proximity is primarily a motivational system. Hindi lang lumalapit yung baby dahil gusto niyang kumain. Lumalapit siya kasi evolutionary history yun. Okay? Yung infant na nananatiling malapit sa protective adult ay mas may chance na mabuhay. No? Ginamit ni Bowlby yung concepts from ethology, no? Evolutionary biology, control systems theory, and developmental psychology para buuhin yung model na yun. Okay? That is the attachment behavioral system. Okay? Yon. So, kasama kasi dito yung crying, calling, following, clinging, reaching, smiling, and searching. Hindi pare-pareho yung behavior, pero same lang yung goal nila. Okay? It is to restore sufficient safety and proximity. Kapag safe yung bata, humihina yung attachment behavior and bumabalik siya sa play and exploration. Saka nagmamatter yung point ni Klein. Okay? Yung play analysis. Pero kapag may threat, may sakit, unfamiliar person, or separation, na-activate ulit ang behavioral attachment system. Sorry, attachment behavioral system. Okay? Ano lang siya, kaya hindi magkalaban ng attachment and exploration. Parang seesaw sila, no? Kapag safe, explore. Kapag threatened, seek attachment. Kapag comforted, return to exploration. Okay? So, Bowlby viewed attachment like a control system. Okay, ang meaning, hindi siya basta random behavior, may goal siya, and it is to maintain an unacceptable level of closeness to the caregiver. Hindi ibig sabihin nito na dapat lagi nakadikit yung bata sa caregiver niya, hindi ganon. Alright, ang goal is not constant physical contact. It is felt security. Kapag safe yung bata, okay lang na lumayo ng konti, maglaro, mag-explore. Pero kapag may threat, separation, pagod or takot, mag-activate yung attachment system and the child will seek closeness again and again. Kunwari, may bata, no? May toddler sa birthday. Kapag nakikita niya si mama niya sa gilid, malakas yung loob niyang kumuha ng balloon, makipaglaro, tumingin sa clown, di ba? Pero kapag lumingon siya and hindi na niya makita yung nanay niya, nagpapanik, ay biglang magpapanik, kahanap yan, iiyak, tatakbo pabalik. And once makita niya ulit si mama niya, hihinahon na ulit siya. That is the control system working. Okay? Parang phone battery din, di ba? Kapag full battery tayo, confident kang lumabas. Di ba? Kapag low bat, naghahanap ka ng charger. Okay, so sa attachment, kapag emotionally full battery yung bata, because caregiver is available, kaya niyang mag-explore. Pero kapag low bat, because of fear of separation, babalik siya sa caregiver. Kaya yung secure attachment does not mean na walang independence directly. Okay? Secure attachment supports exploration because the child knows na merong babalikan siyang secure base and safe haven. That's the two useful ideas. Okay? The secure base and the safe haven. Ang secure base, um, yung caregiver na nagbibigay ng confidence sa bata to explore. Okay? It allows the child to explore environment. Parang home base, no? Parang isang, kunwari sa baseball, di ba? Home base doon, hindi mo kailangan hawakan palagi, pero alam mong nandyan. Okay? Yung safe haven ay yung caregiver na binabalikan kapag may distress. Kapag natakot, nasaktan, napahiya, napagod, doon babalik yung bata. Okay? Ako nung bata ako, I can't really play outside kasi I have a lung and a heart problem. No? Ako as a person, problema ko yon. Meron akong sakit sa puso, meron akong sakit sa may hika ako, di ba? So sa bahay lang ako naglalaro, no? And lahat ng laruan ng Avon, meron kami, pero I only get to play with it kapag wala si mama. Okay? Kasi kapag nandiyan si mama, ang kulit ko, nagtatatakbo, nagtatatumbling hanggang sa hikain. 'Di ba? Hanggang sa hindi na makatayo, hirap nang huminga hanggang sa mahapo na, gano'n, no? Tapos kapag ka nadapa or yun nga, hinapo na ako, hinika na ako, babalik ako kay mama. Hindi dahil weak ako, no? Though weak yung respiratory system ko, pero ako hindi ako weak as a person, no? I live my life thinking na I am weak. Pero Bowlby said, no? Sabi ni Bowlby, no? Sabi niya, bumalik ako sa mama ko kasi nandun, parang dun ako nagre-regulate. Tapos after ng comfort, maglalaro ulit ako because that is healthy. Okay?
pinaniwalaan ko si Bumblebee kahit napatay na siya, 'no? Pero kasi totoo naman yung sinabi niya and yun yung gusto kong paniwalaan para hindi naman medyo depressing yung buhay ko, 'no? So, sa relationship, kapag alam mong may jowa kang emotionally safe, mas kaya mong mag-open up kahit pangit pakinggan yung problem mo, kahit alam mong hindi siya acceptable sa ibang human perspectives. Kapag alam mo na hindi ka niya pagtatawanan, hindi ka huhusgahan, no judgment at all, at hindi niya gagawing bala sa next away nyo, yung sasabihin mo, mas okay, no? Mas kaya mong maging honest, mas kaya mong i-open up yun. That is secure base. Okay, secure base yun. Hindi ibig sabihin na weak ka dahil may jowa kang takbuhan. Actually, mas nagiging brave ka kasi alam mong hindi ka mag-isa. Na kahit mag-fail ako dito sa part na to, pag uwi ko, dun sa secure base ko, pakikinggan niya ako. Proud pa din siya sa akin kasi tinry ko. Ganon, no? Parang, kaya kong harapin to kasi may taong kaya akong samahan habang nag-aayos ako. Okay? Kunwari, hindi ko alam kung nakita niyo na sa Facebook to, pero sa Facebook may nababasa ko yung no one will save you. Tapos sasabihin, tas yung reply doon, actually, my man will come or my wife will come, gano'n. Yung literal na gano'n yun. That is the secure base, okay? Na kapag nagkamali ako, kapag sinabi mo sa akin na walang pupunta sa akin kapag nagkamali ako, you're wrong. Because darating yung partner ko, although mag-iingay siya, pagagalitan niya ako, 'di ba? Sasabihin niya, hindi mo na dapat yung ginawa kasi ganito, kasi ganyan, no? Magyayap ng sobra kasi sasabihin sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin, ganyan, ganyan, no? Pero still, she came. Right? That is my secure base. Kaya willing akong gawin tong bagay na to kasi I know someone will come to my refuge. Wow! Refuge! To my rescue, no? Mag-rescue sa akin. Pero yung catch dito, hindi lahat ng jowa ay secure base. Okay? Yun yung catch natin. Hindi lahat ng jowa ay secure base. May jowa na safe haven. Right? May partner na hazard zone. Okay? Yung iba, parang kapag nag-open up ka, imbis na gumaan loob mo, na dadagdagan pa yung problema mo, no? Parang naghahanap ka ng emotional support pero yung nakuha mo oral recitation with judgment. Okay? Minsan kapag nag-open up ka, sasabihin pa sa'yo, "Huwag ka lang malungkot. Ako nga, ganito eh." Oh, di ba? Imbis na maging okay ka, hindi na lang, no? Wag na lang ako maging okay. Ikaw na lang. Sa'yo naman pala pakatutok yung problema nating dalawa. 'Di ba? Ganun siya. That's the idea of the secure base and safe haven. Kaya sa attachment, ang secure base is not just relationship. Okay? Kapag vulnerable ka, safe ka ba sa taong yan? Kapag takot ka, napapakalma ka ba niya? Kapag mali ka, kaya ka ba niyang itama nang hindi ka dinudurog? Nang hindi pinamumukha sa yung maling-mali ka? Kapag pagod ka, pahinga ka ba niya or dagdag ka sa assignment? Okay? Madalas related yung secure base concept kay Bowlby pero si Mary Ainsworth yung nag-develop and nagbigay ng matibay na observational and empirical form sa attachment itself. Okay? Now, we have what we call the monotropy and the attachment hierarchy. Okay? Sa original language ni Bowlby, kadalasan, mother yung primary attachment figure. Pero kinilala na rin niyang pwedeng magkaroon ng attachment sa iba't ibang stable na caregiver, no? Yung central issue ay hindi lang yung biological motherhood, kundi yung consistent caregiving and the availability. Okay? Hindi ibig sabihin ng monotropy na isa lang ang kayang mahalin ng bata. Okay, pwede siyang magkaroon ng multiple attachment, no, sa father, grandparents, siblings, mother, grandmother, foster parents or other caregivers, no, even sa yaya. Pero pwedeng may hierarchy, okay? Pwedeng may hierarchy kapag highly distressed, may particular figure siyang unang hinahanap. Sa mga contemporary research, sinusupport nila yung multiple attachment relationships while recognizing na pwedeng may preferred principal figure during distress. Kaya mas useful ngayon yung attachment hierarchy kaysa sa rigid interpretation na one mother only. Okay? Now, we also have what we call the maternal deprivation hypothesis. Okay? Sa early formulation ni Bowlby, pwedeng i-relate yung serious disruption sa emotional difficulties, impaired relationships, aggression or delinquency, limited empathy, and even cognitive or developmental problems. Okay? Ang importante dito is that
separation is not automatically deprivation. Pwedeng physically absent ang biological mother pero merong stable, loving substitute na caregiver. Hindi yon necessarily severe emotional deprivation. Okay? And pwedeng physically present yung parent pero rejecting, frightening, neglectful, 'di ba? Or emotionally unavailable, 'di ba? Merong relational deprivation kahit walang literal na separation. Ito yung isa sa main criticism sa early writings ni Bowlby. Kasi ang point niya, minsan, hindi malinaw ang distinction sa pagitan ng separation, ng deprivation, ng attachment relationship, ng privation, and even the broader neglects. Okay? Pati si Ainsworth, no? Pati si Mary Ainsworth ay isa sa mga person na pumuna sa na parang may ilang cases na tinatawag na maternal deprivation kahit cruelty or abuse yung mas prominent na experience ng bata. Okay? Ayan, ganun siya. Wait lang, sumasakit yung lalabunan ko. I'll be right back. Okay, welcome back. Ay, hindi ako nag-BRB. Pinindot ko lang. Naka-studio mode kasi. Sorry, sorry. Nakita niyo akong tumayo. OMG. Eme. Okay. So, now, attachment does not mean or does not emerge ng bigla-bigla lang na parang switch no na okay, on na natin to no. Hindi siya day one attached na agad in full form no. It develops in phases. Okay? Ayan. Meron tayong attachment no, it develops in phases. Okay? Sa phase one, which is the birth to 2 months, general pa yung attachment behaviors ng infants. The baby may smile, cry, or respond to human figures. Okay? Yun lang. Hindi pa super specific, no? Parang yung baby ay oriented toward people pero hindi pa niya fully dinidistinguish kung sino yung primary na caregiver niya. Okay? Yun. Sa phase 2, which is the 2 to 7 months, nagsa-start ng maging focused yung attachment sa isang familiar figure. Usually, the primary caregiver. Okay, dito unti-unti natututunan ng baby kung sino yung familiar and unfamiliar. So, nagiging selective siya. Okay? Now, sa phase 3, which is the 7 to 24 months, mas obvious na yung specific attachment. Kasi merong locomotor skills na, no? Gumagapang na, naglalakad, sumusunod, umaalis, ganyan, no? Hindi na lang siya naghihintay na buhatin. Kaya na niyang actively hanapin yung caregiver niya. Dito madalas lumalakas yung separation reaction and stranger wariness. Okay? And sa phase 4, which is the 24 months onward, no, mas nagiging advanced. No? The child begins to consider the caregiver's feelings, goals, and plans. Okay? Hindi pa adult level yung understanding ng bata na may sariling intentions or iniisip niya na, okay, iba din yung trip ng nanay ko sa trip ko, di ba? Pero, ang pathway niya ay nagiging parang general people to familiar person to active attachment and then partnership. Parang relationship, no? Hindi sa first day of class, best friend mo na agad yung katabi mo. Right? Una, parang familiar face lang. Then, meron kang trusted person. Then, active kang lumalapit. Then, eventually, you consider each other's plans, di ba? Ganyan din yung attachment. Pero, in infant caregiver form. Okay. I remember nung nag-senior high ako, 'di ba? Nag-senior high ako sa Quezon National High School. Wala akong kakilala maliban sa, of course, sa tiyahin ko, no? Pero in school, wala. Okay? So, gusto ko mag-UMS that time, pero I don't have the power to do so. Sabi kasi ng isa sa mga teacher ko, no, hindi ko napapangalanan, baka kasi for some reason ay makilala ninyo. Better daw if mag-STEM na lang ako since puno na rin daw yung UMS. So, wala akong nagawa, no? Wala akong familiar figure doon. So,
On the first day of class, I remember pa-mysterious ako noon, naka-face mask, wala pang pandemic noon, no? Kahit mainit. Basta natatawa na lang ako pag naisip ko pero gano'n. Naka-face mask. Hindi kasi may sakit yata ako no'n eh. Oo, nilalagnat ata ako no'n kaya naka-face mask ako. Medical face mask pa 'yon. Ayun. So, 'yun. So, phase 1 ko ay general attachment lang, 'di ba? Sa phase 1 ko, general attachment lang. Kung sino yung makipag-usap, kakausapin, kakaibiganin, gano'n. Then phase 2, nagkaroon ako ng circle. Okay, nagkaroon ako ng friends. Tapos phase 3, I would say, nung nagka-jowa ako ng Yums, no? Di nga ako nag-Yums, pero alam kong para doon din talaga ako. Eme. Ah, pero, yun, no? Active seeking na. Tapos yung phase 4 ay nung mas nakilala ko na yung partner ko that time na ex ko naman na ngayon. Ayun. So, mas malalim na yung understanding about each other and then everything about it. Yun lang. That is how the attachment develops in phases. No? And from that, we can see the point of Bowlby. The baby is not passive. Okay? Hindi siya parang object lang na inaalagaan. The infant is an active participant in the relationship itself. So kapag umiyak, may effect yon sa caregiver. Kapag ngumiti yung baby, may effect din yon. Okay? Kapag nag-cling, nag-coo, sumunod, nag-reach out, 'di ba? Those behaviors invite caregiving. Hindi man conscious yung baby na, "Oh, I will activate my caregiver na." No? Pero biologically, those behaviors function that way. Okay? So attachment is a two-person system. Okay? Attachment is a two-person system. The baby signals, the caregiver responds, the caregiver um responds, then the baby learns. Okay? Kapag consistent yung response, the baby develops expectations. Kapag inconsistent, iba rin yung expectation. Kaya hindi lang parent yung gumagawa ng relationship. May interaction between child and caregiver. Kunwari sa chat, di ba? Kapag nag-message ka ng "Are you there?" tapos consistent na may reply, natututo ka na reliable yung person, no? Parang minsan seen lang, minsan galit, no? Pero at least may reply. Pero kung talagang sinin ka lang, no? Minsan sweet, minsan wala, no? Nagiging anxious ka, di mo alam kung anong gagawin. O kunwari, nangungutang ka. Kung yung person na to lagi kang pinapautang, eh di nade-develop yung idea na, oh, next time pwede na pala kitang utangan eh, ganyan, ganyan, ganyan. Pero kapag hindi consistent yung emotion niya, yung decision niya nakadepende sa emotion niya at that moment, then it becomes a problem. Okay? Nagiging anxious ka kung magngungutang ka kasi parang feeling mo, papautangin niya ba ako ngayon? Good mood ba siya ngayon? Whatever. Ganyan. Okay? Yan. So, sa infant level, mas basic lang yan. Parang, kapag umiyak ako, may dadating ba? Kapag natakot ako, may hawak ba sa akin? Kapag kailangan ko ng comfort, safe bang lumapit? Okay? Yun nun. Kaya yung attachment ni Bumblebee is relational, hindi siya one-way conditioning. It is a pattern of repeated signals and responses. And with that, we know na attachment is built by patterns. Okay? Not by one perfect or imperfect moment. Hindi dahil isang beses na late yung caregiver, insecure na agad yung attachment niya. Okay? Hindi rin na isang beses lang nagyakap, secure na agad yung attachment niya. Kasi pattern dito yung tinitingnan natin. Okay? By around 1-year-old, babies have usually established a characteristic attachment style. According kay Bowlby, this style comes from the repeated interactions. No? Kapag every time na umiiyak yung bata, the caregiver responds and sensitively, no? And the baby gradually expects comfort. Natututo siya na parang kapag kailangan ko, may dadating, no? That expectation becomes emotional security. Pero kapag inconsistent yung response natin, minsan responsive, minsan dismissive, minsan yalit, minsan wala, no? Ibang expectations yung mabubuo. The baby may learn na parang hindi ko alam kung may tutulong. So yung uncertainty na yon, yung nagmamatter. Again, attachment is not made by one dramatic scene. Okay? It is shaped by repeated everyday caregiving. Okay? Yung araw-araw na buhat, araw-araw na comfort, araw-araw na response, warmth, and availability, doon nabubuo yung emotional map ng isang bata. Okay? Yun. So, isa sa pinaka-importanting concept ni Bowlby ay yung internal working model. Madalas din itong ma-misinterpret solely because nakakalimutan siyang part pala siya
no, ni Bowlby. Kapag sinabing internal working model, iniisip parang isipin niyo ano siya, mental and emotional template. Okay? Parang internal file sa utak at puso ng bata about relationship. Tinatawag tong IWM. Kaya mas madali siya for IWM. So, ano yung laman ng file na yun? No? Una, we have the beliefs. Okay? Una, we have the beliefs. Um, Normally about the beliefs sa caregiver natin. Okay? Sorry, may binabasa ko ibang bagay. Second is yung beliefs about the self. No? Parang karapat dapat ba akong alagaan? Tapos pangatlo, beliefs about the relationship. Parang safe ba na lumapit sa tao kapag may kailangan ako. Okay? That is the internal working model. Kapag repeated, no, kapag secure yung repeated experience natin, ang possible na IWM ng bata is that people can be trusted, no? My caregiver responds, I am worthy of care, no? Kapag insecure, ang repeated experience, yung possible model niya is people may not respond or I should not show too much need or I need to intensify my signals para mapansin ako. Okay? Ang idea is that hindi ito laging verbal. Hindi iniisip ng baby in full sentence na I am worthy of love. No, I am worthy of the care and attention. Pero emotionally, natututunan niya yung ganong idea. Okay? It become part of how the child responds to distress and to other people. Kunwari, may tao na kapag may problema, kaya niyang humingi ng tulong. Kasi sanay siya sa help-seeking tendencies niya, no? Na parang kapag humingi ng tulong, it is safe. Pwede akong humingi ng tulong. May iba naman na kahit hirap na hirap ayaw magsabi. Kasi feeling nila burden sila, feeling nila inconvenience sila. No? May friend akong ganyan na um, uh, ayaw niya nakakaabala sa ibang tao. Hindi natin sasabihin na lahat yon dahil sa infancy lang, pero Bowlby's point is parang early attachment can become a foundation for later relational expectations. Okay? Yung internal working model is the child's first relationship blueprint. Okay? Gano'n. Dito nakasulat yung unang sagot sa tanong na parang kapag kailangan ko ng tao, safe ba akong lumapit? No? Importanteng pag-usapan yon. Kasi ayaw nating maging deterministic yung discussion. Minsan kasi, kapag narinig ng student yung attachment theory, iniisip nila, ay, kapag insecure attachment ka as a baby, tapos na yung buhay mo. No? They view it as if no, it is very unhealthy, right? Na para bang kasalanan ng bata na may ganun siyang attachment, di ba? Hindi ganun. Bowlby's idea is powerful, pero hindi siya simplistic destiny. Okay? Sa book ni Papalia and Mortel, and explain nila that working models emerge from interactions with specific people. So, possible na iba yung attachment style ng child with mother, iba din with father, iba with lola, iba with another caregiver. Halimbawa, sa isang caregiver, the child feels safe and calm. Okay? Now, with another, cautious siya. That makes sense, 'di ba? Kasi relationship specific ang experiences ng isang bata. Also, working model can change. Okay? Wait lang, parang dapat yata nakikita niyo 'to. Yan, okay. Working models can change. Pero dahil isang beses lang nagbago yung caregiver, no? Hindi mali, no? Hindi dahil isang beses lang nagbago yung caregiver, magbabago na din yung working model. Hindi siya gano'n, no? If caregiver behavior changes not just once or twice, but repeatedly, then the child may revise the model. Okay, so again, pattern matters. Kung yung friend, kung may kaibigan ka na dati hindi reliable, tapos one time biglang naging mabait, hindi magbabago yung tiwala mo doon, no? Pero kung over time, consistently present na siya, slowly nagbabago yung expectation mo. Ba? Same with attachment. Repeated new experience can reshape expectations. Okay? Like, kapag nag-chat yung partner mo in a long-term relationship, di ba? Tapos, nag-chat ba sabi ko? Hindi yung nag-chat ha, nag-cheat. Oh. Kunwari, nag-cheat yung partner mo. Nasa isang long-term relationship kayo. May kahoy ba dito? Ayan. Okay. So,
Kunwari nag-cheat yung partner mo ano, in a long-term relationship, ta's pinatawad mo 'no, tanga ka 'pag gano'n. Hindi, joke lang. Pero totoo naman 'no, long-term relationship tapos nag-cheat tapos papatawarin mo, baliw ka ba? Eme, ayun. Pero kunwari ulit nag-cheat yung partner mo ta's nasa long-term relationship kayo ta's pinatawad mo 'no, if patatawarin mo nga, hindi agad babalik yung tiwala mo dun. Okay, kailangan ng consistency kasi if walang gano'n, everyday pagdududahan mo yung mga galaw niya na parang nagche-cheat ulit siya. Okay, that's the challenge there. Kailangan ng pattern, tuloy-tuloy, dapat consistent, 'no? This is hopeful. Okay, early attachment matters, yes, pero hindi siya life sentence. Okay, relationship can endure. Okay, but hindi yung endure na E-N-D-U-R ha, endure talaga na masaktan. Okay, relationships can endure, but relationships can also repair. Ang importante dito, repeated patterns of safety can revise the emotional blueprint. Okay? Now, since we're already talking about trust, let's talk about it a bit more. Okay? Okay. So, may connection si Bowlby with Erickson, with Eric Erickson. Okay? Yung working model of attachment kasi is related to Erickson's basic trust. Secure attachment reflects trust, insecure attachment reflects mistrust. Okay, meaning, kapag secure yung attachment, hindi lang natututo yung baby na trustworthy yung caregiver, no? Natututo din siya na I can get what I need. Alright? That is a big emotional lesson. Kasi kapag bata ka and someone responds to you, you gradually feel na may sense of effectiveness. Okay? Kapag may need ako, may signal ako, and someone responds, that builds confidence. Okay? Kapag insecure naman, mistrust yung possible foundation. Hindi ibig sabihin na ayaw na ng bata sa tao forever. Pero pwedeng mas cautious, no? Anxious, avoidant, or dysregulated yung approach niya sa closeness and help seeking. So kapag may student na lumaki or nasanay no sa responsive na tawag dito, responsive na support, 'di ba? Mas likely siyang magtanong kapag hindi niya gets. Pero kapag sanay siyang pagalitan kapag nagtanong, baka manahimik na lang siya kahit na hindi niya na maintindihan. Tapos kapag tinanong ng prof niya, ng teacher niya na, naintindihan ba? Sasagot, opo, kahit na hindi, no? Pag nagtanong, may tanong ba? Wala po. Kasi hindi ko po gets, 'di ba? Gano'n siya 'no. Gano'n lang 'no. Baka learned expectation niya ay kapag nagpakita ako ng need, mapapahiya ako. So attachment is not just being close. It shapes trust. Okay? It shapes the idea of trust. Trust in caregiver, trust in relationship, and even trust in the self's ability to receive the care. Okay, now, ano yung role ng caregiver? Okay, hindi enough na physically present lang. Pwedeng nasa tabi ka nga ng bata pero emotionally absent ka naman. Okay? So, Bowlby's theory emphasize repeated sensitive and responsive caregiving. Um, Sensitive caregiver means napansin niya yung signal ng bata. Responsive caregiver means may appropriate response siya. Hindi perfect, no? Walang caregiver na laging tama, na alam lahat, na laging kalmado, laging emotionally available. Pero yung question is, ano yung usual pattern? Kapag umiiyak yung baby, does the caregiver respond with comfort? Kapag takot yung baby, does the caregiver regulate help? Okay? Kapag curious yung bata, does the caregiver allow exploration while staying available or hinahayaan niya lang? Okay? These repeated responses create security. Imagine yung toddler, di ba? Yung toddler, they're trying to show you something. Okay? Na parang, mama, look, di ba? Ganon, kunwari, ganon yung idea. Now, um, yung caregiver, sabihin natin na lagi siyang nasa cellphone. No, lagi siyang naka-cellphone. Again, hindi natin sinasabing one phone moment destroys attachment, no? Pero kung repeated pattern na hindi napapansin yung child's bid for connection, may effect yon sa expectation ng bata. No, pwedeng matutunan ng bata, I need to intensify, no? Or, oh, no one responds, I should stop asking. Yun lang, ganun lang, 'di ba? Kasi yung bata normal yan na naghahanap ng connection. It's up to us, adults, kung mag-respond tayo through it
or hindi. Okay? Ganun siya. And eventually, when they grow up, no, eventually, kapag lumaki na sila, kapag nag-open up sila na laging later or OA, or ang sabi natin OA mo, di ba? Eventually, hindi na mag-open up. Okay? Hindi na sila mag-open up kasi parang same logic. Pero in infancy, mas foundational lang siya. Okay, kunwari kapag ikaw, di ba? Kapag ikaw, lumaki ka, no? Matanda ka na ngayon. Kapag nag-open up ka sa friend mo, tapos yung friend mo sinabi sa'yo na, hindi, ano, ang OA mo, papansin ka, di naman yung ganyan, di naman ganito, di naman to ganyan, 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 di ba? Ini-invalidate yung feeling mo. Eventually, di ka na mag-open up. Eventually, di mo na lang kakausapin. Eventually, iba-bottle up mo na lang yung emotion, tapos aalugin mo na lang. Yun nun. Okay? Same logic, no? Ganun lang siya. Kaya caregiver responsiveness is not luxury. It is part of emotional development. Okay? Isa sa pinaka-powerful parts ng work ni Bowlby is his attention to the separation. Kapag nahiwalay yung bata sa attachment figure, hindi siya basta umiiyak kasi spoiled. May sequence daw yung emotional response na pwedeng makita, which is una, protest. Okay? Sa protest, sabi, active yung child, umiiyak, naghahanap, ayaw mahiwalay, nagre-resist, 'di ba? Parang sinasabi ng attachment system, bumalik ka, kailangan kita, ganon. That that is not manipulation, ha? Baka isipin nyo manipulation yun. Hindi siya ganun. That is attachment activation. Because that is normal sa children. Okay? Now, we have despair. Sa despair, mas bumababa yung energy. Okay? The child may become sad, withdrawn, less hopeful, no? Parang from hahanapin kita, nagiging, baka hindi ka na talaga babalik. Ah, ang daming kamay, no? Ang dami kong ginagawa sa buhay. Ayan. Pero, ah, emotionally heavy, yung gano'n talaga. Kaya siya despair din yung tawag, okay? Then lastly is the detachment. Okay, minsan it means the child has shifted yung strategy from hindi na ako aasa, no? From the idea na baka hindi ka na babalik, from the idea na malungkot lang siya, bilang iisipin niya na hindi ko na ipapakita na kailangan kita. Hindi ko na lang sasabihin na kailangan kita kasi baka umalis ka. Okay? That is detachment. Minsan, it means the child shifted the energy. Okay? The strategy itself. Kaya dangerous yung interpretation na, ay, hindi na umiiyak, so okay na. No? Hindi siya palaging ganon. Sometimes, silence is not security. Sometimes, silence is shutdown. Kapag nasaktan ka ng paulit-ulit, at first, nagrereklamo ka pa eh. 'Di ba? At first na magrereklamo ka pa na, ang sakit-sakit naman, ayoko na, nakakapagod naman 'to, 'no? Tas after nun kapag natanggap mo na wala na akong magagawa, malulungkot ka na. Kasi parang, nakakapagod pero wala naman akong choice, eh, ganyan, ganyan, ganyan. Then eventually, hindi ka na lang magre-react, okey? Parang people may say na, okey na siya, nakapag-adapt na siya, pero minsan hindi okey, eh. Minsan detached lang talaga, minsan ayaw mo na lang ipakita kasi nasasaktan ka lang, wala naman nakikinig. Okay? That's Bowlby's separation sequence. It helps us see that emotional distance can be protective, not necessarily harmful. Okay? And now, although parang Although parang, 'di ba kanina ko pa binabanggit din si Ainsworth, 'di ba? Na parang lagi siyang present sa idea nito. She is not the assistant of Bowlby, ha. Hindi rin si Bowlby ang gumawa ng strange situation, and hindi rin siya yung nag-identify ng original na attachment classifications. Kasi may mga tao kahit ako, no, guilty ako nito nung college. Inisip ko na yung mga attachment styles kay Bowlby yan. Kasi sa kanya attachment theory, 'di ba? Yung yung pangalan ng theory ni Bowlby ay attachment theory, bakit hindi sa kanya yung attachment style, 'di ba? But ewan ko, di ko rin alam. Pero yun, si Bowlby lang kasi yung naglatag ng broad theoretical framework, no? Si Ainsworth yung tumulong sa kanya na gawing observable at empirically testable yung attachments. Okay? Nagtrabaho siya sa research unit ni Bowlby sa Tavistock. Pero hindi niya basta tinanggap yung lahat ng ideas ni Bowlby. Humingi siya ng empirical validation, no, sa Uganda, and later sa Baltimore. Gumamit siya ng detailed naturalistic observations. Siya rin yung gumawa ng strange situation procedure, and nag-identify ng secure,
ng insecure avoidant, si insecure resistant, or the ambivalent attachment. Okay? Yun, siya yung gumawa ng mismong attachment styles ng tao. Okay? Kaya magandang isipin palagi no na madidistinguish nyo palagi yung attachment theory, it is the attachment theory. Tungkol lang yan sa mga attachment pero hindi yan tungkol sa attachment style. Okay? Kasi attachment style is kay Ainsworth. Okay? Tinatawag lang silang co-creators of modern attachment theory, hindi simpleng theorists or assistant. Walang assistant sa kanila. They're both co-creators of attachment theory. Okay? Now, for the criticisms, no? For the criticisms, una, masyadong mother-centered. Okay? Yung paggamit ng maternal deprivation at saka yung mga mother, no? Yung mother-child bond, no? Masyado silang nagbigay ng impression na biological mother lang yung pwedeng maging true attachment figure. Okay? Pwede namang bumuo ng secure attachment yung bata sa tatay niya, sa grandparents niya, sa lolo-lola, 'di ba? Sa adoptive parents, foster parents, and even sa mga yaya, right? Ang mas central variables dito ay yung availability, yung sensitivity, continuity, safety, and responsiveness, not merely about the biological mother. Okay? Yun lang. Second, ginawang moral obligation ng mothers yung manatili sa bahay. O parang sinasabi ni Bowlby dati na, oh, dahil ikaw yung nanay, ikaw mag-alaga, kailangan sa'yo may attachment yung bata. Yun yung isa sa mga naging criticism dito, right? Naging influential yung maternal deprivation discourse sa post-war period kung kailan meron ng social pressure na bumalik sa domestic roles yung mga babae nagtatrabaho during the war. Okay? Ginamit minsan yung theory para magbigay ng guilt sa mga working mothers that time. Kahit hindi naman automatic na harmful yung maternal employment and non-maternal childcare. Okay, ginamit nila yung idea ni Bowlby, yung attachment theory, para sabihin na, o ikaw, dahil ikaw yung nanay, bumalik ka sa pag-aalaga ng bata, huwag kang magtrabaho, huwag kang ganito, para magkaroon ng discrimination and mapilitan na hindi umunlad yung femininity sa ibang aspects, no? Especially in working aspects. Okay? So yung mas accurate question dito ay hindi tungkol sa umalis ba sa bahay yung mother. Kasi ang point ng theory is that may stable, responsive, and emotionally available caregiving ba yung bata. Okay? Third, pangatlong idea, pangatlong criticisms na meron tayo ay overstated yung effects ng separation. No, sobrang overstated. Hindi lahat ng separation ay traumatic, di ba? Ang importante yung duration, yung explanation and preparation, yung quality of substitute care, yung regular contact, yung edad, yung temperament, and even the conditions before and after separation. Okay? Yung weekend sa lola ay hindi equivalent ng abandonment. 'Di ba? Kasi that's just weekend, 2 days lang 'yun. Diyos ko naman. 'Di ba? Yung war evacuation, yung prolonged hospitalization, 'di ba? Or yung repeated caregiver loss, yun yung possible na magkaroon ng problem with separation. Right? Pero yung mga ganong normal na bagay lang, masyadong overstated, no? Kasi hindi naman lahat ng separation ay traumatic. Okay? Isa pa sa mga criticisms niya is yung weaknesses ng early research. Okay? Tulad niyan, yung 44 juvenile thieves, clinical and retrospective, no? Hindi nito na-control yung family conflict, yung trauma, yung poverty, genetic influences, yung parenting quality, and other variables. Okay? Kaya parang association lang yung nakita, hindi siya proof na separation directly cause affectionless personality. Okay? Ayun. Then, ang last criticism niya is hindi fixed personality labels ang attachment classifications. Okay? Hindi dapat gamitin yung idea ng secure, ng anxious, ng avoidant, or disorganized na parang permanent, no? Parang permanent diagnosis or a zodiac sign. Okay? Yung attachment behavior ay pwedeng mag-iba across relationships. Maapektuhan ng current stress, magbago through development, and ma-reorganize through new secure experiences.
Okay? Sa mga contemporary researchers, yung mga experts doon, tuloy-tuloy nilang winawarn against rigid pop psychology, self-diagnosis based on online attachment quizzes. Okay? Alright. So, si Klein, maliban kay Ainsworth, si Klein din is one of the influential people na medyo related sa attachment theory. Kasi kay Klein, ang point lang niya is that the child's internal fantasies and anxieties shape the experience of relationships, no? Kay Bowlby, ang point niya, ang actual caregiver behavior and real separation shape the child's expectations about the relationships. Okay? So, yung balance ng modern position is that pareho silang importante, pareho silang mahalaga, no? Parehong important yung external reality and internal interpretation. Hindi photocopy ng actual parent and internal working model. Dumadaan pa rin yung experience sa temperament, sa cognition, memory, fantasy, and meaning making ng isang bata. Okay? Alright, so ayun lang. Very much that's all about John Bowlby, no? Nakakagulat na walang attachment style. Na nandito yung secure, insecure, disorganized, no? Ayan. But that's just all about Bowlby. Ang kasunod nito would be Mary Ainsworth. Okay? Doon natin pag-uusapan yung mga attachment style na meron ang isang tao. Okay? So, if well actually that's all. That's really all. So, pasensya na ulit um sa quality ng mic kasi nawala yung foam. Bibili pa ako ng foam ng air filter ng mic ko. But yun. So, with that, if may mga questions, drop by sa comment section. If wala, pwede nyong i-PM mismo directly sa akin. So that, thank you so much and you guys have a great day, okay? Bye-bye!